Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congresswoman Laila de Lima tungkol sa pasabog ni former Congressman Saldico laban sa Pangulo. Ito, sabi niya, we urge former Representative Saldico to return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure projects. He should take an oath and tell the whole truth before the proper forum. Okay? So, magandang panawagan. Okay? Under ideal situation, dapat ito ang mangyari. Kailang, kung ako ang inyong tatanungin, kung ako si Saldico, ayaw kong uuwi dito sa bansa. O kung ako ang abogado ni Saldico, ang i-advise ko, do not go home to this country. Bakit? Baka ala Ninoy Aquino na siya. Magbasa tayo sa mga comments. May nabasa akong comments kanina na ito, Daniel Cruz Torno. Better for him to stay out of the country. Taking an oath doesn't hold much value nowadays. Let him speak, share his story, and remain safe. Attorney Plaridel Muranya, ito, abogado na ito sabi ng abogado ni representative ko, may threat sa life ni Mr. Ko. Kung totoo, can we guarantee his safety? Yun ang tanong. How sure na mabubuhay ng matagal si Saldico pag uwi niya pagkatapos yung kanyang mga pasabog? Ito, Marife Vivas, if he tells the truth, will he be assured of his safety? Pakisagot kono, Honorable Laila de Lima, yung concern ng safety. Melvin Monteo, if Ko returns to the Philippines, ala Ninoy Aquino nani. Mayroong quotation na yung nasaan na yung quotation na yun? Ito. B. James New, Bob Marley. Ito, Bob Marley na quotation. Bob Marley famously said, "You will never find justice in a world where criminals make the rules." Yan ang delikado ngayon. Kaya sabi ko, in ideal situations, dapat babalik si Saldico dito para manumpa siya, magamit yung testimony niya in a proper venue, korte ba o ano. Kailang, anong sitwasyon natin ngayon? Bending the law. Tingnan nyo yung ginawa nila sa ating mahal na Tatay Digong. Did they follow due process? According to Ambassador Locsin, the former president was kidnapped. And I agree. Napakasakit, Kuya Eddie, yung nangyari kay Tatay Digong. I will never forget that infamous day, March 11, 2025. To me, the best president who had served this country, naghihirap ngayon sa isang kulungan, banyagang kulungan, dahil lang sa politically motivated reason. Kaya, ulitin ko, kung ako ang abogado ni Mr. Ko o kung ako si Mr. Ko, I will never return to the Philippines habang nakaupo pa ang presidente na inakusahan niya ng
pagsingit ng 100 billion pesos. So, diyan na lang siya. O, tingnan nyo si Orly Gutesa. Nag-take out siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Na, sapat na yun. Tapos, ang hina-highlight yung ano ito? Forged daw, signature ng abogada. Alam naman natin, buong Pilipinas ang pumipirma, sekretarya lang. Kaya, posibleng totoo na hindi yung abogada ang nagpirma sa sworn statement ni Gutesa, but it does not hindi nawala yung substance ng kanyang salaysay dahil nanumpa na siya sa Senado. Yun na yun. Ano ngayon? Binigyan ng halaga yung statement ni Gutesa? Wala. Why would Saldico come home and take an oath before Blue Ribbon or before ICI? It's useless. Sinasabi ni Secretary Vince Dizon na duda siya sa mga pahayag ni Saldico kasi bakit daw ang Pangulo kung na-involve siya sa mga anomalya, bakit siya pa ang magbubulgar sa korupsyon? Correction please, Mr. President, it was not the President who unang nagbulgar. It was Vice President Sara Duterte. Nung sinabi niya nag-resign siya dahil kinukontrol lang ng 2 tao ang budget sa Pilipinas, Saldico and Martin Romualdez, hindi pinaniwalaan ng taong bayan. Ngayon, nagkakatotoo ang sinasabi ni VP Sara. So, it does not mean na dahil binulgar ng Pangulo, wala na siyang involvement. Kasi nga, may mga pangyayari na ang mga kriminal mismo ang nagre-report sa pulis yung nangyaring krimen. Tawag doon, reverse psychology. Bakit daw kung involved ang Pangulo, bakit siya bumuo ng commission to investigate? Ang commission na yan, ICI na yan, pakitang tao. Ano yung rason ko? Ano yung opinion ko lang yun yung pakitang tao. Bakit hindi i-live hearing yung ICI investigation? Bakit nung nandyan pa si Mayor Magalong na nag-imbestiga na, bakit nagreklamo ang Malacanang na bakit siya mag-iimbestiga? Yun naman ang appointment niya, investigator at saka ICI advisor. Bakit nagreklamo ang Malacanang? Hindi sabihin may tinatago. Next, Ilocos Norte, bakit hindi inuna na inimbestigahan? Home province ng Pangulo. Bakit inuna ang Davao? Yung mga yon. Kaya we were not born yesterday. So, Mr. Saldico, pangalagaan mo ang iyong buhay. Huwag ka munang bumalik dahil baka maala Ninoy Aquino kapag uwi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para naman makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gero. Okay, salamat anay nag-sponsor sa pangito. Okay, nakabot na dira.
Karon naman na gid sa pag-ato. Hindot na gid nga tanawon. sa nag-sponsor aning sin